Espanyol sa Pilipinas. Umalis nga ang mga sundalo at gobyerno ng Espanya. Ngunit patuloy pa rin ang mga sistemang nananamantala sa mga Pilipino. Ebidensyang ang mga ito'y kanilang pilit ibinaon sa ating lahi sa ngalan ng kolonisasyon. Ang taon ay 1941. Ang mga Amerikano, sila na ang mga bagong amo ng mga Pilipino. Tila ba isang totoong pagmamahal na kumakatok sa iyong buhay, na gumagawa ng matatamis na pangako, ang mga pangako ng magandang buhay. Industrialisasyon ang namayani sa bansa. Nag-umpisa na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sinimulan ng salakayin ng mga Hapones ang Amerika. At bilang kolonya ng Amerika, kabilang ang Pilipinas sa walang habas na binulabog patungo sa pinsala. Asul ang kalangitan. Ang mga ulap ay may dalang alon ng karagatan. At sa tuwing ang himpapawid ay nabibigatan, umahampas sa lupa ang ulan. Singaw ang araw na mainit sa lupa. Mananatili ang mga ibon sa sanga. Malulunod ang mga tanim, namumunti pa. Mamamansyahan ng ulan ang lupa. Ngunit wala sa diaryong umuulan ngayon. Hindi bagyo ang pinag-uusapan sa radyo. Walang signal ang kalamidad na patungo. Saan ka nga ba sisilong? Kanino ka hihingi ng tulong? Patak na sa inyong bubungan may kulog na ng tsismisan na paparating na kapanahunan. Kumakatok na ang inyong mga pamilya at mga kaibigan, humihingi ng saklolo sapagkat paparating na ang bisitang darating na lamang ng sapilitan. Masusunog ang kalangitan, magiging abo ang mga ulap sa alon, sa kamikal na patungo. Mabibigatan ang himpapawid sa bakal na ibon na gawa ng tao. Hahampas sa lupa ang ulan na hindi kayang saluhin ng ordinaryong bubungan. Sisingaw ang pulang araw na dala ng alon. Mananatiling nakasilong silang may yaman. Malulunod sa dugo
mga nasa baba. Mamamansyahan ang lupa, ang pinaghalong abo at pulbura. Nagdidilim ang himpapawid, magkawasak ang nakapaligid. Mga gusali ay warak, hindi ulan tong pumapatak. Saan ako tatapak, saan ako tutungo? Oh, oh, langit lupa, Pilipinas, haharap o tatakas. Tara na, kababayan! Tara na, kababayan, nating magkaisa tungo sa kasarinlan, laban sa kahit na sinong manlulupi sa mang-aapi. Oh, oh, kababayan ko. Sulat. Ay, Diyos mio. Sana naman kaawa-awang kababayan na naghihirap. Oh, andyan ka pala. Kaya pagkat panapon kay kayo. Kung naparito ka para sa aking kapatid na si Jose, wala siya ngayon dito. Puro si Jose. Siya na lang bukang bibig ng mga tao dito. Hindi kaya nila alam na makbuluhan rin naman ang aking kwento. Sino ko? Ako si Pedro Abad Santos. Don Perico na lamang sa iyo. Pinanganak ako bilang pinakamatanda sa 10 magkakapatid sa simpleng lungsod ng San Fernando, Pampanga. Alam niyo ba, nakapagtapos ako ng kursong civic sa Universidad ng Santo Tomas. Nakapagtapos ng abogasya at naisabak sa bar. Siyempre, di nyo alam. Pero, kilala niyo ba si Mondol Quezon? Sabihin ko na sa inyo, yung programa para sa hustisyang sosyal, hindi man yun maisasagawa kung hindi maayos muna ang gobyerno, hindi ba? Pero, sa akin, ito'y maayos sa pamagitan ng isang revolusyon na madalas nakaaway ko ang aking kapatid na hindi pareho ng tingin sa akin. Pero sa totoo, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa kapatid ko o nagsiselos. Wala akong oras, sa totoo lang. Masyado akong maraming inaatupag. Ako'y nagsilbi bilang konsehal, kongresista, at hukom ng munisipal na hukuman. Pero higit sa mga yun, ako isang aktivista. Buhay sa aking prinsipyo at tugo, ang aking tindig na guminhawa ang kapakanan ng aking mga kababayan. Alam nyo ba, nabuo ko ang Aguman di Malding Talampagobra. Ito ang, sa mas makikilala nyo, ang pangkalahatang unyon ng mga manggagawa. At binuo ko rin ang Partido Sosyalista ng Pilipinas. Pareho'y guminhawa para sa mga manggagawang Pilipino. Sa totoo lang, bagamat dito sa Gitnang Luzon, kinakatakot daw ako ng mga tao. Napagbibintangan na ako bilang yung sosyalistang sisira sa ekonomiya natin. Pero, kahit masabi-sabing ganun, binigyan pa rin ako ng titulo.
ang kampiyon ng mga magsasaka sa Central Luzon. Oh. Kasi kahit inuuna ko ang aking mga ideyang sosyalista, hindi pa rin noon tinatapakan ng aking titig. Ang tindig ko na makapagbigay ng maayos na kabuhayan sa aking mga kababayan bilang libreng tagapagtanggol kung sila'y may kaso at hindi ko alam kung alam nyo, pero sa aking lamesa may nakatabing kahalimakan. Ang laman nun, pera. Ang perang iyon ang binibigay ko sa mga mahihirap na lumalapit sa akin. Pero hindi lang din naman ako nanatili sa Pilipinas. Sa aking paglalakbay, nakaabot ako ng Rusya. At pagkabalik ko dito sa Pilipinas, isa na ako sa mga opisyal ng Partido Komunista ng Pilipinas. Sa sobrang pagkakakilanlan nga ng Partido Komunista dito, tinawag na ngang maliit na Rusya ang Pampanga. Ano? Kailan makakabalik si Jose? Sa makatuwid at sa kasamang palad, ang dahilan wala ang aking kapatid na si Jose dito ay kinulong siya ng mga habo. Nakakabahala ang mga isipin na pareho lang ang aming tindig sa buhay na makatulong, pero iba ang aming pamamaraan. At ako na, sige, sabihin natin mas radikal ang naging pamamaraan, ang malaya kaysa sa kanya. Katulad ng sinabi ko sa mga manggagawa bago sila humarap kay Quezon, sana ang mga naibahagi ko sa inyo ay maitanim nyo sa inyong puso. Teka, mauna ka na. Isabay mo na itong sulat para kay Ka Luis. Tungkol ito sa bagong grupo na lalaban sa Hapon. Ako, Luis. Luis Taro, Medong Orian, Tenu at Pisanti. Pagtinano. Kaya kayo pang lelew. Sumilong po ka. Matas na yung alto, oh. Tingko ko lang putong. Alam niyo ba ang pakiramdam ng hapdi ng tanghali sa balat? Ang pagbanat ng nangangatog at nilalagnat na laman para lang masiguradong bawat butil at bawat pakete ay nabibilang? Ako. Balo ko. Alam ko. Dahil pinanganak ako sa buhay na ito. At akala ko'y ito na ang buhay. Sadyang ito na. Mula simula hanggang dulo. Ang dekadang pagkakayod kalabaw para sa mga sako ng bigas na hindi ko naman mapapasahin sa aking pamilya. Kilo-kilo ang tubong na binubuhat ko sa mga balikat ko sa araw-araw. Pero hindi ko naman kayang mag-imbak ng sarili kong masukal. Pinag-aaral ako ng aking ama sa Universidad ng Maynila. At doon, namulat ako sa katotohanan. Narinig ko ang mga salita ni Pedro Abad Santos. Boses man niya'y umaalingaw ka nga kahit saan. Pero, ano nga ba ang naririnig ko? Narinig ko ang buhay ko! Narinig ko ang buhay ng pamilya ko! Buhay na libo-libong pamilyang katulad naming mga magsasaka na hindi kailanman nagkaroon ng pangalan ng lupain. Ah! Mula noon, lumaban ako. Nadala ang regalong ibinigay niya sa akin. Ang nagbabagang apoy para sa mga pinagkaitan ng karapatan.
at mga minawal tatong pisante at magsasaka. Ang sandang kong Gab Luis, kasamang Luis, kapatid na Luis. Kasama nila ako sa kanilang hirap at laban. Nang dumating ang mga Hapon sa Pilipinas, wala na ba parang hindi pa pasapat ang dinanas naming kalupitan? Hindi na ako nag-aatubili. Walang ibang layunin ng mga yan, kundi warakin at magtatuhin ang mga presente at magsasaka. Hindi niyo ba nakikita? Ang mga pinagsamantalahan, ang mga pinatay. Ito na. Ito na ang panahon upang tayo'y lumaban, mga kapatid. Kung hindi tayo lalaban para sa mga sarili natin, sino pa? Mga tao rin tayo. Katulad nila. May puso at kaluluwa. Pero dahil ba sila ang nakakataas, ay papaalipin na tayo sa kanila? Hindi na sila titigil sa pagbuhol, sa paglaro, at pagpapatibay ng taling nakagapos sa mga paa at gamay natin? Mga kapatid ko, nasa atin na ang patalim na puputol sa pagkagapos ng ilang siglong naniil sa atin. Ay, Vicente Lava po. Sa Puntubong, Bulacan. Hayaan niyo pong ipakilala ko ang aking sarili sa paraan na alam naming mga Bulakenyo maging makata. Kumakaway sa akin ang mga dahon ng buko sa amin. Kinakaluskos nila ang paparating na digmaan. Ngunit sa kabilang banda ng mabigat na simoy ng hangin, ang kapayapaan na maaari pa rin nating mahinga kung katulad ng mga punong ng buko sa amin, ito'y mananatili. Ang himpapawid ng Colombia, kung saan nakuha ko ang aking doktorya sa filosofiya, ito ngayon ay hindi lang basta pagdugtong ng aking pangalan. Unti-unting nababasa ng takot ang lugar na ito. Ako'y naliligo sa nakakalasong katanungan. Ano nga ba ang magiging papel ko sa digmaang ito? Bilang eksperto sa chemistry, di lang ako sa chemical magaling. Pero alam ko na kasalanang paghaluin ang luha, dugo, at kawalan ng pagkalaya. Tama na sa metapora. Pinanganak akong Pilipino, lumaki akong Pilipino, lalaban akong Pilipino, mamamatay akong Pilipino. Kung kinaya kong maging sundalo sa ibang dako ng estado, sa dibdib ko ay isang bakunawang lalamon sa pulang araw ng mga dayo. May halumang takot, konting kahinaan ng loob. Araw lang ang meron sa kanila, habang ang Pilipinas, araw at mga bituin ang hawak nila. Anong gagawin nila kung mas maalab tayo sa bandila na pilit nilang tinatayo? Kumakaway na ang mga puno ng buko dito sa amin. Naway, ito'y maging hudyat sa pamamaalam ng kadiliman. Oh! Ka Luis! Ka Pedro! Alam niyo saan ako galing? Galing ako sa post office. Nakatanggap na kasi ako ng liham mula sa tanggapan sa Estados Unidos at hawak-hawak ko ngayon ang isang bagay na napaka-importante. Saan niyo? Yan ang 12-point memorandum
ang 12 puntos na pag-anyaya. Basahin ko ha. Una, pambansang pagkakaisa para sa isang pinag-isang alyansa laban sa mga Hapon. Pangalawa, ang lahat ng tao at lahat ng sangay ng populasyon ay dapat mag-organisa. Palihim kung kinakailangan. Kailangan tulungan ng mga pamahalaan ng Pilipinas at Amerika na labanan ang mga Hapon. Pangatlo, ang lahat ng mamamayan ay dapat mag-ambag ng lahat ng kanilang pagsisikap sa pag-uusik ng digmaan upang magboluntaryo bilang mga regular na mandirigma kung kinakailangan. Kaya matapusin ko muna ito sa pang-apat. Lahat ng makabayang kasapi ng sektor ng mga mayayaman. May mga kaibigan tayong mayayaman. Kasama sila. Dapat mag-ambag sa kanilang kayamanan. Lahat ay nag-aambag ng kanilang kaalaman sa karaniwang layunin ng pambansang depensa. Yung mga iba, kung makikita nyo, parang mga hindi at dapat gawin na lamang naman eh. Pero, may isa akong gustong ipunto dyan. Tingnan nyo yung pinakauna. Pambansang pagkakaisa para sa isang pinag-isang alyansa laban sa mga Hapon. Kailangan, umuuna rin tayo ng isang alyansa. Pero, ang pangit naman kung tatawagin natin pinagkaisang alyansa. Baka naman meron kayo naiisip na iba. Naku, itong si Pedro, panigurado, meron yan. Daming alam na kayang salita niyan. Total, buong bayan naman tayo lalaban sa Hapon, edi ba't di natin tawaging hukbong bayan laban sa mga Hapon? Hukbong, bayan, ang haba. Parang kahit tatako, hindi pa kakayain sa digmaan naman yan, Pedro. Hindi pa i-clean natin. Gandang idea. Ba't hindi natin gamitin ang unang titik? Hukbong bayan laban sa mga Hapon. H, B, L, S. Huwag na pala, parang mas H. mahirap sigawin sa digmaan. Oo, tsaka ang daming H, may mga kapampangan tayong membro. Kaya naging sabi yun. Eh di bakit di na lang ang mga pantig? Mga unang pantig ng mga salita. Sangayon ka ba doon? Sangay. Hook. Hook, ba, la, hap. Ang gandang pakinggan. Naniniwala ako na mas marami pang tutulong sa atin kapag yun ang ginamit na pangalan. Simula ngayon, tayo ang Hook Balahap! At nabuo na nga ang hukbong bayan laban sa Hapon o Huk Balahap. Araw-araw sa kani-kanilang baryo at sityo, namumuhay sila ng normal. Sa umaga, magsasaka, papasok sa pabrika, normal at doble kara. Sa gabi, sila'y mga gerilya. Gumagawa ng estratehiya. Mga kumpadre, nakapasok na naman mga Hapon sa Pampanga. Ano gagawin natin dito? Nagpaplano paano mapalalayas ang mga mapang-aping banyaga. Natututong humawak ng baril. Bumubuo at lumalaban mula sa prinsipyo. Kailangang gawin ang kailangang gawin upang mapalayas ang mapang-abusong mga dayo. Kung Luis! Kung Luis! Tulungan niyo ako! Ano nangyari sa'yo? Niluso nila ang paaralan. Natutulong ako sa mga bata. Sino ang nag-usap? May mga sundalong Hapon na pumasok! Ang mga Hapon! Pinipilit nila na may kakilala ko at tinatawag mga gerila. Eh wala naman po ka, Luis! Walang hiya ang mga Hapon na iyan! Walang tigil ang pagsasampay nila sa akin! Hindi na nararapat na ginagawa nila sa'yo! Ano na ang mga bata? Huwag kang mag-alala. Ang paaralan! Kaya kumalma, Ang takot ko. akong bahala sa'yo. Akong bahala sa'yo, basta ikay sumapi lamang sa amin. Ako ang bahala sa pamilya mo, kaya huwag ka nang mag-alala pa.
Malinaw ba lahat ng iyon? Salamat ka, Luis. Salamat. Mais nga kayo. Ginagawa niyo dyan, ha? Mais kayo dyan, nasa gera tayo, ha? Hindi tayo nandito para magpahinga. Sino ko? Sino ko? Hindi ako pangalan lang sa kasaysayan. Ako'y tinig ng paglaban sa bawat kababaihan. Felipa Kulala sa akin ay basbas. Dayang-dayang sa iba, tapang na walang katumbas. Hindi ako prinsesa sa palasyong ginto. Ako'y mandirigmang sa baril e bihasa at totoo. Habang ang ilan ay nilalamon ng takot, ako'y lumalaban sa kabila ng kilabot. Walang saysay ang lahi kung walang pagkilos. Gayon din ang tapang kung tahimik sa agos. Kaya't ako'y tumindig, humawak ng armas. Inspirasyon sa gitna ng pag-aaklas. Ako, si Dayang-Dayang, huwag niyong kakalimutan. Sa kasaysayan ng laban, ako'y kababaihang sandigan. Babae ako, hindi hadlang, kundi lakas. Isang revolusyonaryang sa puso'y matigas. Ano na nga ba yung tanong mo? Paano ang isang babaeng tulad ko na mahilig sa palamuti at kananga ay hahawak ng baril at kakayaning pumatay ng tao? Pakiabot nga yung pulbos sa may kanan mo. Lumaki ako sa Mexico, Pampanga, sa bayang pinalilibutan ng palay at tubo. Niyakap ko ang marikit na buhay na puno ng magagandang damit at matitingkad na ilaw ng beauty pageant sa baryo. Di tulad ng tanong mo, nakagisnan kong ipakilala ang aking sarili tuwing fiesta. Remedios Ginto Gomez, Cabo Mexico, Pampanga. Kung hindi nga dumating ang mga phone, marahil kalahok ako sa Manila Carnival. Malay mo, maging kauna-unahang Miss Philippines. Pero, kapag lago ang tadhana, kaya nasa kamay pa rin talaga natin ang pag-ukit ng ating sariling kwento. Matapos martirin ng mga hayop na Hapones ang aking ama, nag-alab sa aking puso ang kagustuhang maging malaya para sa bayan at sarili. Dahil mas gugustuhin kong mamatay kasing bigat ng bunduktay at hindi mamatay na mas magaan kaysa balahibo. Mula sa pagiging nurse, aakyat ako sa ranggong commander. Commander Liwayway. Isang revolusyonaryang Pilipina ang handang ialay ang kanyang sariling buhay para sa pagpapaunlad ng sarili. Oh! Bakit nakakulot ang mga kilay ninyo? Di nyo ba mawari kung paano ang tulad ko'y nababagay sa digmaan? Paanong iba ang pulang lipstick ko sa pulang dugong dumadanak sa gitna ng gera? Paanong iba ang mga magaganda kong saya sa kamiset at pantalon ng konstabularyo? Mabuti pa nga ang pulang lipstick ko. Dugong handang ialay para sa bayan. Di tulad ng reaksyonaryong gobyernong taksil sa bayan takot sa dayuhan. Mabuti pa nga ang magaganda kong saya. Pinagtagpi hirap ng nagkakaisang sandatahan para sa tunay na kasarinlan. Di tulad ng Amerikano at Hapon na di magkanda-ugagang pagpirat-pirasuhin ang inang bayan. Kaya, hindi ako papatay lamang ng tao. Ako, si Commander Liwayway, ay sasapi sa mga Huk Amazona, hahawak ng baril bilang rebelde man
o ilaw ng tahanan. Lalaban ako para sa kalayaan ng bayan at sarili. Sa larawan, pambihira mong nagbabago. Dayang-dayang, kailangan maisalaysay ang tindi ng tangi mong sikay. Liwayway. Ano ba maging isang babaeng tulad mo? Diway ng loob ay di magagapos. Ano ba maging isang babaeng tulad mo? Di magbabago para sa kung sino. Bawat isa sa atin ay may aalay. Tawag na sakit ang simpleng pag-abot ng iyong kamay. Bawat isa sa atin ay may aalay para sa bayan kahit aming buhay. Kailangan sa larawan ang aming pinaglalaban. Kailangan sa larawan ang buklod ng himagsikan. Bawat isa sa atin ay may aalay. Tapang malasakit, halika't lumapit sa aking kamay. Bawat isa sa atin ay may aalay para sa bayan kahit ang aming buhay. Makinig ang lahat at magsisimula na tayo sa ating leksyon. Ngayon, sino sa inyo ang nakakaalala kung ano ang ambag ng mga babae sa hook? Tayo ang mga kampi ng lalaking hook. Dito sa hook, trabaho ng mga babae ang maglinis ng gamit, maglaba ng mga damit, at magpagaling ng mga di mapalad ang sinabi. Nagluluto ng mga masusustansyang pagkain, pinupunan ng sigmurang kumakalam. Hindi lang yon ang hain, pati talino't dunong para sa patas ang alam. Aba ka. Oo, itinuturo ko yan at hindi lang yan. Utok ay pinapatibay upang handang lumaban sa kalaban. Disiplinang pansandatahan, taktika at strategiya ay kayang-kaya namin ituro. Akala nila, ako'y babaeng mangmang at pinagtawanan pa ako nang may nakita kong hawak na libro. Ang hindi nila alam, kababaihan ang nagsusulat ng mga dyaryo at sulat babasahin sa mga kabaro sa karatig bayan. At hindi lang yon. Ang mga babae nito, o tayong mga babae, ang nagdadala ng mga sulat at mga dyaryo para sa ating mga kakampi. Sa daan, isipin mo, kayang-kaya nating mga babae ang magtiktik sa mga kalaban at humagip ng mga intent. Napakahusay niyong lahat. Tama ang inyong mga sagot. Sa itsura at postura namin, wag na wag aakalaing walang ilalalim ang aming mga pagkatao. Lahat kami na naririto ay may isang mithiin, maging malaya sa mga Hapon. Kaya kami lumalaban. Ipinaglaban namin ang aming espasyo, ang espasyo ng mga babae dito sa hook. At
Kung iisipin ng mga Hapon na wala kaming alam, ay, magwawagi kami. Diyan na ang mga Hapon! Padala ng mga liham ang ating mga kababayan mula sa ibang bayan. Ang dami nang nangyayari. Kahit saan na lang. Balita ng mga Hapon na nang-aabuso. Balita ng mga Hapon na nandadakip. Balita na lang, puro Hapon! Gabi na lang bang tahimik ngayon? Malubog na ang araw. Diyan na rin naman ang dilim. Sumasabay pang naglalagkit na hangin. Naririnig ko ng mga kuliglig. Sabi ng tatay ko, kapag naiinitan ka, sumipol ka lang. Darating ang malamig na hangin. Unti-unti mong mararamdaman ang mga kaluskos, ang mga sanga, nagbabadya na para bang hinahawakan na sila ng hangin. Ang mga dahon, pati na rin ang mga talahib, nagkikispisan sa isa't isa. Ang presko, para bang batis na kilamig. Parang hangin sa madaling araw. Pero parang iba na yata ang hangin na dumarating sa panahon ngayon. Ang bigat. Hindi na halimuyak ng mga punot, mga bulaklak ang naaamoy ko. Simoy na ng kamatayan. Simoy na ng takot, ng paggambala. Kung bang sisipol ako uli, ano na kaya ang susunod na dala ng hangin? Gabi! Isang liham galing Nueva Ecija. Vicente, una nilang kinuha ang ating mga lupang sakahan. Ang mga daanan na nag-uugnay sa bawat bayan, pinagsasara nila. Lahat sila nakabantay.